So kung bibilangin po yung mula po doon sa araw ng pagkabuhay hanggang ngayon, yun po ay 50 days. At ito po ay pagpanaog ng o pagbaba ng Espiritu Santo sa simbahan. Marahil hindi po ganon kadaling maunawaan yung pananatili ng Espiritu Santo, o hindi ganon madaling unawain yung description ng Espiritu Santo, sapagkat una, wala tayong malinaw o konkreto na paglalarawan sa Espiritu Santo. Hindi katulad po ni Jesus na anak ng Diyos na nagkatawang tao, the Word made flesh. So ibig sabihin, may flesh, nakikita, nahawakan, nadidinig, no? So ang Espiritu Santo ay spirit, no? Kaya parang hirap i-describe. Ang Diyos Ama, madaling unawain dahil siya ang creator, siya ang manlilikha. Pero yung ating pagkilala sa banal na Espiritu ay yaong mga ginagamit na mga pagtutulad, no? Pagtutulad ba? Katulad ng dilang apoy. Yan. At mga simbolo na matatagpuan natin sa banal na kasulatan. Halimbawa nga po, ang isang simbolo ng Holy Spirit ay hangin, no? Ruwa, nang ibig sabihin, no? Nang ibig sabihin ng hangin ay buhay, simbolo ng buhay. Isa pa na ginagamit na description o pagtutulad ay yung dilang apoy na nananahan doon sa ulo ng apostol noong araw ng Pentecostes. Nang ibig sabihin ng apoy ay simbolo naman ng init, ng ningas, ng pagmamahal, ng presensya ng Diyos. Doon naman po sa isang paglalarawan ng Espiritu Santo noong bininyagan si Jesus sa Ilog Jordan. Dinescribe ang Espiritu Santo na tulad ng isang ibon o tila kalapati na bumababa sa Panginoon, ang Espiritu Santo. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid, si Jesus ay nagsalita o nagpaliwanag tungkol sa Espiritu Santo. Ipinakita dito sa Ebanghelyo na ang banal na Espiritu ay ang siyang gagabay sa mga alagad sa kanilang pangangaral ng katotohanan. Kaya naman, yung unang biyaya na nadulot ng Espiritu Santo ay pagkakaisa. Sabihin nyo nga, pagkakaisa. Yon. At ito yung narinig po natin sa ating first reading. Sabi sa ating first reading, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang lengguwahe o iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Pero dito tayo magtataka. Bagamat iba't iba yung wika, iba't iba yung language na ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo, na uunawaan, na iintindihan sila ng mga nakaririnig sa kanila. Bakit po ganoon? No? Dahil yung sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, bagamat iba't iba, no, ang kaloob, iba't iba ang lengguwahe, ngunit iisa lamang ang source, iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang Espiritu Santo ang nag-uugnay
Ang Espiritu Santo ang dahilan ng pagkakaisa. Yun nga lang mga kapatid, nakakalungkot tingnan na sa ating mga Kristiyano, may mga nagbabangayan. Sa ating mga Kristiyano ay may mga nagsisiraan sa isa't isa. At ang mas nakakalungkot po ay may mga tao na gumagamit pa ng salita ng Diyos upang tuligsain ang kanyang kapwa. Ang dapat na epekto, ang dapat na fruit, bunga ng biyayang kaloob ng Espiritu Santo ay kapayapaan at hindi kaguluhan. Di ba't ito yung bungad na pagbati ni Jesus doon sa ating gospel ngayong Sunday? Ito yung kanyang greetings. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Yon ang bunga ng pinananahanan ng Espiritu Santo. Sabi pa, pagkatapos, sila ay hiningahan, hangin, buhay, at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tingnan natin ang ating buhay mga kapatid. May kapayapaan ba sa loob ng ating pamilya? May kapayapaan ba sa ating kalooban? May kapayapaan ba sa ating komunidad? Kung hindi pa natin ito nakikita o hindi natin nararanasan, marahil hindi pa natin hinahayaan na maghari ang Espiritong Banal sa ating buhay. Ang Espiritu Santo ay hindi magiging dahilan ng siraan. Ang Espiritu Santo ay hindi magiging dahilan ng pagkakawatak-watak, ng pagkakanya-kanya. Hindi magiging dahilan ng dibisyon, ng pagkakahati-hati, ng mga ugnayan sa pamilya at sa community. Dahil ang Espiritu Santo ay nag-uugnay. Ang Espiritu Santo ay nagtitipon. Ang Espiritu Santo ay nagbubuklod. Dahil siya ang Espiritu ng pag-ibig na nagpapaisa, na nagbubuklod sa ating lahat. At ang dulot nito ay kapayapaan at pagkakaisa. Kaya nga mapagdinilayan po natin, suriin natin ang ating sarili na kung may kaguluhan, kung merong pagkakanya-kanya, dibisyon, siraan sa isang grupo, sa isang community, baka ibang espiritu na ang nananahan. Baka espiritong masama na ang nangunguna sa ating samahan at hindi na espiritong banal ng Diyos. Kaya nga higit sa lahat, ang biyayang handog ng Espiritu Santo ay ano? Kabanalan. Bagamat ang simbahan, alam naman po natin, no? By the way, ngayon din ay tinatawag nating birthday ng simbahan. Ang simbahan ay binubuo ng mga makasalanan. Pero sa kabila ng kasaysayan ng kasalanan ito, no, simula nung una pa man, makikita natin
kung paano ginabayan, inalagaan, naging advocate ang Espiritu Santo sa kasaysayan. At hanggang ngayon, simbahan pa rin tayo. Bagamat binubuo ng mga taong hindi perpekto, mga leader na maraming pagkukulang, ng mga pinuno ng simbahan na maraming kasalanan, ang Espiritu Santo ang siyang nagpapatatag nito. Ang Espiritu Santo ang nagpapanatili ng kabanalan ng simbahan. Ang kabanalan ang nais ng Diyos para sa ating lahat. At ito ang katibayan na pinaghaharian niya tayong kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, sa banal na misang ito, hingiin natin at hayaan natin na kumilos ang biyaya ng Espiritu Santo sa ating buhay. At nawa ito ay magdulot at magpuspos sa atin ng pagkakaisa, ng kapayapaan, at ng kabanalan. Amen.